Usap-usapan ngayon sa social media ang mga litrato ng signaling system ng MRT na kritikal para tiyakin ang kaligtasan ng tren. Batay sa mga litrato, tila lumang-luma na ang mga pasilidad. Tiniyak naman ng DOT o ng Department of Transportation na nasa proseso na ang pag-upgrade ng signaling system. May report si JP Soriano. Viral ngayon sa social media ang pinost si James Aaron Mangun kung saan makikita ang ilang litratong nagpapakita raw na lumang-luma na ang signaling system ng MRT. Ang signaling system ay isang kritikal na bahagi ng MRT dahil ito raw ang kumokontrol sa galaw, bilis at direksyon ng mga tren. Nababahala raw ang nagpost ng litrato dahil nakita raw niyang luma na at ginagamitan pa raw ng floppy disk ang computer na ginagamit sa Operations Control Center kung saan naroon ang signaling system. Luma na rin daw ang kwarto at hindi raw gumagana ng maayos ang air conditioning system, bagay na may malaking epekto raw sa tamang paggana ng mga software. Aminado ang Department of Transportation na luma na nga ang signaling system ng MRT at may 15 taon na raw ang tanda nito. Pero araw-araw raw itong iniinspeksyon at masasabing gumagana pa ng maayos. Pero hindi dahil matanda na siya, ibig sabihin hindi na siya gumagana. So gumagana pa rin siya at yun nga ang dahilan paminsan kung bakit merong train na pinapatigil or merong mga instances na pinapababa yung mga pasahero. Ito yung dahil sinasabi ng signaling system na merong kailangan i-check dun sa train. Pagkagarantiya din ng DOTR, nasa proseso na raw ng pag-upgrade ng signaling system ngayon. Target na rin daw na pirmahan ni Transportation Secretary Art Tugade ang kasunduan bago matapos ang buwan para mabuo ang Grand Central Station na planong itayo sa pagitan ng dalawang malaking malls sa North EDSA. Doon magmi-meet yung kung galing kang Line 1, pwede kang lumipat ng Line 3. Galing ka ng Line 3, lipat ka ng Line 7. From 7, lipat ka ng Line 1. So, ando na siya. Hindi yung, kasi kung merong yung ibang plano na maglalakad ng kalahating kilometro yung pasahero. Sa iba namang usapin, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng One United Transport Coalition o One UTAC na pigilan ang pagpapatupad ng utos ng LTO o Land Transportation Office na taasan ang parusa sa mga paglabag sa batas trapiko. Giit ng One UTAC, iligal ang kautusan ng LTO na magtaas ng multa sa mga motorista dahil inaagaw raw nito ang kapangyarihan ng Kongreso na magpataw ng buwis. Dagdag pa ng grupo, masyado na rin daw mataas ang multa at pinagkakakitaan nito ang public utility driver ng kabuhayan. Pero ayon sa korte, naaayon sa saligang batas ang kautusan ng LTO dahil ito ay pagpapatupad ng police power ng Estado para tiyakin ang kapakanan ng mga pasahero. Samantala, simula naman sa August 8 ay ililipat na ng LTO ang mga na-impound na mga sasakyan mula sa tanggapan ng LTO sa Quezon City patungong Tarlac. Punong-puno na raw kasi ang mga sasakyan sa tanggapan ng LTO. Yung mga may-ari ng vehicle na yon na na-move doon, aside from them paying the penalty, pati yung dagdag na expense namin na pag-move ng sasakyan nila will be charged against them. JP Soriano, GMA News.